Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. So yan, no? Yung tatlong needs natin, ang kagandahan, pwedeng mabigay ni Kaiser na tinatawag na 3-in-1 investment. So sabi, 720, no? Ano ibig sabihin yan? 7 years to pay lang ang Kaiser, 20 years maturity. Paki-type nga po, 720. Pag pinag-uusapan natin yung Kaiser, ito lang yung titignan natin, no? Yung mga period, kasi importante ito para maintindihan natin yung benefits. So, pag sinabing accumulation period, pag-uusapan natin yan. Ito yung habang nagbabayad ka, ano yung benefit mo. Extended period, ito naman yung paano pag tapos na ako magbayad, ano mangyayari sa 8th year to 20th year, paano pag nag-mature na, and paano kapag hindi ko pa kinuha yung pera ko. Okay? So, pag sinabing accumulation period, ito yung habang nagbabayad ka, ano yung benefit mo. During the 7 years, ano yung benepisyo mo. So, of course, meron tayong hospitalization or inpatient benefits. Ito yung pag na-confine ka, may benefit ka. And then, habang nagbabayad ka, every year yan, meron kang free annual physical exam and dental benefit. Ito po yung details niyan. No? So, pag sinabing annual physical exam, ito yung tinatawag na basic 5. Yung physical examination, chest x-ray, routine fecalysis, routine urinalysis, CBC or complete blood count, no? Kapag 35 years old and above for girls, meron po tayong ECG and pap smear, no? Ayan. So, pag dental naman, syempre may mga check-up yan. Yung usual po sa card, no? Merong mga check-up, unlimited tooth extraction, tsaka yung once a year na free dental prophylaxis. Ang kagandahan sa Kaiser, no, bukod sa may healthcare ka, meron kang life insurance. So, ang life insurance natin, 20 years yung term niyan, no? So, ibig sabihin, from 1st year to 20th year, meron kang life insurance. Depende yan sa plan na kinuha mo. And then, kapag ang cause of death mo is accident, magiging double ang price ng insurance, no? Kasi meron din tong accidental insurance. Waiver of installment due to death or disability, for example, dahil nga 7 years to pay to, 1 year ka pa lang nakapaghulog, di ba? So, may balance ka pa na 6 years. So, ibig sabihin ng waiver of installment due to death, yung 6 years na balance mo, no, hindi na kailangan bayaran ng family mo pag may nangyari sa'yo. So, magiging fully paid na yan, matatransfer sa beneficiary, plus yung life insurance coverage mo, makukuha nila. Okay? So, ano naman mangyayari dun sa extended period? Ito yung 8th year to 20th year. So, syempre, meron pa rin tayong hospitalization or inpatient benefits. Again, confinement yan, no? And, ang dinagdag dito, pagka na fully paid ka na, starting 8th year, covered na yung consultation. Ito yung mga outpatient na cases. And then, may maternity na rin yan, pre-existing illnesses, and dreaded diseases. Ngayon, pag hindi ka nagkakasakit, kaya maraming kumukuha ng Kaiser, kasi yung investment side niya, lumalago, no? Ibig sabihin, walang tapon yung iniipon mo dito sa Kaiser, kasi yung fund mo, nag-grow siya. So, depende yan, no? Dun sa kinuha mong plan type, and 10% compounding interest yan. Okay? So, paano naman pag nag-mature na, Miss Roan? So, ito yung after 20 years, yung plan mo magiging good as cash na. Okay? And then, may long-term care benefit ka. So, again, based sa plan type to, mamaya may sample tayo. And then, yung kagandahan din nito, habang ikaw ay may short-term healthcare, sinasabay natin itong long-term healthcare natin, itong Kaiser Savings Program natin. Kasi kapag hindi mo nagamit during the first 7 years na nagbabayad ka, yung healthcare side, wala kang availment, no, may bonus na tinatawag. So, on the 20th year, on maturity, ibabalik sa iyo yung 70% to 85% ng binayad mo. Okay?
So, ito yung sample natin, no? Para may idea kayo, no? Ito ang sample natin kapag edad 30, nag-start ka sa Kaiser. So, ito yung sample ng maliit na plan, 30,000 per year. Ang total na binayaran mo, times 7, so 210,000. So, tignan natin, no? May healthcare ka, may life insurance ka for 20 years, may investment ka. So, anong nangyari sa investment? Kung di ka nagkakasakit, di ka nag-a-avail ng healthcare, yung 210,000 na binayad mo, ang projection yan after 20 years, 583,000. No? And then, ayan. So, kung, for example, 60,000 yung hinuhulog natin every year, times 7 again, 420,000 yung contract price or total na hinulog natin. So, ang projection yan after 20 years, 1.1 million. So, kung i-compute natin, nasa around 8.8% per year yung kinikita ng pera natin. And, kung i-compare natin no, na nagsisave ka, kasi ganito lang ako dati, hindi naman ako marunong mag-invest, wala akong mga healthcare, insurance. So, yung 60,000 mo, kailangan mag-ipon ka every year ng 60,000 sa loob ng 16 years para ma-hit mo yung 960,000. Pero dahil nga dito sa Kaiser, naka-invest yung pera natin, 7 years ka lang naghulog, meron kang projection dito, no? Halimbawa, ito nga, around 60,000 yung binabayaran mo, 7 years ka lang naghulog, meron kang projection na 1.1 million. Okay? So, after maturity, no? Ano mangyayari? So, pag hindi mo kasi kinuha yung fund mo, tuloy-tuloy pa rin po yung healthcare mo. Tatawid ka pa dito sa long-term care period. So, may healthcare ka pa rin, and meron ka pa rin investment na nag-grow. So, 3% to 10% compounding interest yan. So, tignan natin. So, again, kung 30,000 yung hinuhulog mo every year, 210,000 ang contract price niyan or total na hinulog mo for 7 years. Ang projection after 20 years is 583,000, no? So, ang projection natin diyan kung kumikita ng 10%, no, after maturity, no? At the age of 60 mo, kung nag-start ka at the age of 30, may 1.5 million ka. And then, kung kukunin mo lang yung interest niyan, kung i-compute natin yung 10%, 150,000, around 12,000 per month yung passive income mo. Okay? So, again, ang maganda dito, yung fund mo, pwede mo siyang maging healthcare at investment. No? So, nagiging dagdag mo siya sa retirement fund mo. Okay? So again, pag sinabing Kaiser 3-in-1 investment, importante lang maintindihan natin yung mga benefits sa accumulation period, habang nagbabayad ka, extended period, after mo magbayad, ano yung benefit mo, maturity, no? And kung tutuloy ka pa dun sa long-term care period or hindi mo pa kinuha yung pera mo dito.